Naririnig ka nila ka-misteryo stories. Ikaw ang susunod na kwento. May kumakaluskos sa dingding. May umatungal sa sahig. Psst, psst. Makinig. Magandang gabi po, ka-misteryo. Nais ko lamang pong ibahagi ang mga naging karanasan ni Mama sa aswang noong makipagtanan po ito sa aking ama at magbuntis sa kanilang panganay na anak na kuya ko. Pakitago na lang po si Mama sa pangalang Amy. Noong mga panahon na yon umano, ka-misteryo, ay nagdaraos ng piyesta sa aming lugar. At dahil nasasabik sina Mama, tita at mga barkada nila na makasakay sa mga rides sa bayan, nagkaayaan silang mamiesta doon. Sumakay-sakay sa mga rides, sigawan dito at tawanan doon. Napakasaya ng gabing iyon para sa kanila. Inabot na nga sila ng hating gabi nang hindi man lang nila namamalayan. Hanggang sa magpasya na nga ang mga ito na maghiwa-hiwalay na at magsiuwian. Pero nauna si Mama Amy dahil nagkakasiyahan pa sina tita at ang mga barkada niya, na tila ba hindi pa rin talaga nais na umuwi kahit nagpaalaman na nga kanina. Nang umuwi si Mama Amy ay nakita niyang inaabangan siya ni Lola Lenlen. "At saan ka na naman ang galing, Amy?" "Ay, namiesta lang po kami sa palengke, Nay." "Namiesta? Siguro ay nakipagkita ka lang kay Dan." "Naku po, hindi po, Nay. Nagkayaan lang po talaga kami nila ate ng mamiesta. Di po ba't piyesta at maraming magagandang tanawin ngayon at rides sa may palengke?" "Hindi ako maniniwala sa'yo. Lumayas ka." "Pero, Nay, totoo pong namiesta lang po ako at hindi po ako nakipagkita kay Dan." Pero natuluyan na ngang pinalaya si Mama noon, ka-misteryo. Opo, napakasaklap at bigla ang naging ganun si Lola kay Mama. Agad ditong nag-alsa balutan bago pa nga wala na siyang madalang mga gamit at tuluyang itaboy. Dala ang pili at mahalagang mga kagamitan nito ay tuluyan na nga daw na nilisan ni Mama ang bahay. Kaya ang nangyari ay literal na pinuntahan niya na lamang si Dan, na aking ama, upang makipagtanan na nga rito. Ang lugar kung saan nakatayo ang bahay ni Dan ay mabundok, masukal, at dahil hating gabi na nga ay inabot na nga raw umano si Mama ng 3:00 sa paglalakad. Habang naglalakad nga umano si Mama ay may nakita siyang kung anong imahe o figura sa di kalayuan. Pero hindi lang parang bastang figura lang umano, dahil kulay puti ito at ang tanging nagsisilbing tanglaw lamang sa mga sandaling iyon sa kasalukuyan sa bundok ay ang liwanag lamang ng buwan, na noong una ay tanging gabay ni Mama sa pagtahak sa masukal na daan. At dahil medyo natatakot na rin daw si Mama nung mga oras na iyon, ka-misteryo, ay dali-dali niyang kinuha ang kung anuman ang maaari niyang sindihan sa bag niya upang makagawa ng apoy na magsisilbing sulu o dagdag liwanag niya habang naglalakad. Wala na nga daw iba pang nahagilap, ka-misteryo, si Mama sa kanyang bag kung hindi yung diksyonaryo na sadyang dinala niya sana upang mapag-aralan. Pero no choice na daw kaya paisa-isang pahina ang punit na ginawa niya at sinindihan ito upang mas maging maliwanag at makita niya ang dinaraanan at maging kung ano man yung kakatuwang figura na iyon. Ngunit
bigla na lamang umanong naglaho ang figura sa kinaroroonan nito. Hanggang sa naubos na rin nga ang liwanag ng apoy na sinindihan ni Mama at unti-unti ay nananalo na naman ang kadiliman ng lugar. Nang sa sandaling iyon umano ay naaninagan na naman ni Mama ang isang puting figura sa hindi kalayuan. Napapalapit na umano kay Mama. At nang malapit na nga umano ang nilalang na ito ay naannagan niya na itong maigi. Isa daw itong malaking puting wangis aso na may 7 sungay. Kaya't dali-daling nagsindi ulit si Mama ng pahina mula sa diksyonaryo. At nung umapoy na nga ay nawala na naman umano ito ulit. Nagdasal na lamang umano si Mama nung mga oras na yon at nagpatuloy sa paglalakad habang halos nakapikit kahit magkanda tali-talisod ito. Nung sumapit ang oras na mag-aalas 4 na may napansin si Mama sa likod niya na halos pasunod-sunod sa kanya. Nang maging malinaw na nga ito sa paningin ni Mama Aimee ay nakita niya na nandoroon na naman umano ang malaking aso na nakita niya kanina, na inakala na nga niyang nung una ay gawa lamang ng malikot na imahinasyon niya, kaya't pinaglalaruan lamang siya ng kanyang mga mata. Nakatitig ito ng masama kay Mama na tila ba anumang sandali ay magagawa nitong umatake at lapain siya. Sa takot umano ni Mama ay wala na itong naging ibang solusyon kundi ang tumakbo at damputin ang nadaanan niyang kawayan. At nang magkaroon nga ng lakas ng loob ay ipinanglaban ito sa malaking aso na humahabol sa kanya. Mabuti na nga lamang umano, sabi ni Mama Aimee, ay may dumating na mga tao. Marahil ay nandoroon sa lugar ng mga oras na iyon at naramdaman ang pagdating niya doon. At iyon marahil ang dahilan kung bakit umatras at kumaripas ng pagtakbo ang nilalang. Napag-alaman ni Mama na ang mga dumating pala ay mga kamag-anak ni Dan, na noong mga oras na yun ay tinulungan na rin si Mama Aimee na makarating ng ligtas sa bahay nito. Ayon kay Mama, lumipas din umano ang 1 taon na di na talaga muli pang nakabalik siya sa kanilang tahanan, na para bang talagang itinakwil na siya ng lola. 1 taon na nagsama na silang tuluyan ni Papa, si Dan, sa iisang bubong. Nagbunga ang pagsasama na iyon ng kanilang magiging panganay na anak na malapit ng isilang dahil kabuwanan na umano ni Mama ng mga panahon na iyon. Kinagabihan umano, 29 ng Agosto ng gabi, naisipan ni Mama na pumunta sa kanyang biyenan upang kunin ang bagong tahi nitong kumot na inaalok sa kanya. Ngunit nakasalubong niya daw si Lola Norla, tiyahin ni Mama. Ang laki na pala ng tiyan mo. Sa isip-isip naman daw ni Mama alam naman ito umano na malaki na ang tiyan niya dahil halos lagi niya itong nakikita. Kaya nagpatay mali siya na lamang umano si Mama. Kasi nga daw umano baka mema lang itong si Tia Norla niya ng mga oras na iyon. At walang ibang masabi kaya mema na lang. As in, mema sabi na lang. Oo nga po Tia Pwede ko bang hawakan? Hindi pa man umano nagagawang sumagot ni Mama ay hinawakan na ni Lola Norla ang tiyan nito na hinaplos-haplos pa. At teka lang po Tia ha, may kukunin pa po kasi ako. Mauna na po ako sa'yo. Tumango-tango lamang umano ang Tia Norla nito habang si Mama naman ay tuluyan na ngang umalis. Maya-maya naman umano ay nakita niya na naman ulit si Lola Norla. O Tia, di ba nakadaan na kayo kanina lang po? Ha?
Hindi ah. Teka, gabi na, ba't labas ka pa ng labas? Mahamog na, buntis ka pa naman, Amy. May kukunin lang po sana eh. Sige po, alis na po ako. Napaisip umano si Mama Amy kung bakit parang yung unang Norla na nakita niya ay parang taga-ibang mundo na walang kaalam-alam sa kalagayan niya. At nagulat pa na malaki ang tiyan niya. Habang ito namang pangalawa na Norla ay normal lamang at walang kakaibang ikinilos na halos nasita pa nga daw siya dahil buntis nga siya at gabi na. Kinabukasan, sabi ni Mama, sumakit umano ang tiyan niya. Sobrang humilab umano ito at tila lalabas na ang bata. Ngunit hindi pa siya dapat na manganak. Sobrang sakit na nga daw ng tiyan niya ng mga oras na yon. Pero dahil nasa liblib at bundok silang parte ng probinsya, ay normal na sa mga hilot o manggagamot nila maidala si Mama. Tinawas din umano si Mama nang walang makitang dahilan kung bakit hihilab at sasakit ang tiyan nito. Matapos nga daw na maunang tingnan ng manghilot at manggagamot. Ang lumabas umano sa kandila ay malaking aso na tila ba may mga tulis-tulis sa ulo nito na maaring sumisimbolo sa 7 sungay na aso na nakita niya mahigit 1 taon na ang nakakalipas sa kakahuyan. Tumutugma, di ba? Setyembre, nang maipanganak na niya ang kanyang panganay na anak, na syempre, kuya ko. Ang inuna ng bata ay tila sira o malapit nang maubos sa di malamang dahilan. May balat na pula ang bata sa kanyang braso, papunta hanggang sa likod nito. Ang sabi ni Mama ay may paniniwala umano ang karamihan sa lugar patungkol sa ganito. Buti na lamang daw umano at hindi daw nasama pati ang mukha ng bata na unti-unting nahigop ng kung anumang nilalang ang lumapit dito o nakahawak sa tiyan niya. At may pulang-pulang balat ang bata sa kanyang dibdib na kumakalat lamang daw iyon kung ang bata ay napangamuyan o nasinghot-singhot ng isang naglalaway, isang nilalang na halos nababaliw sa halimuyak ng sanggol at nakakakain sa pamamagitan ng pag-amoy-amoy lamang habang hawak ang tiyan ng biktima habang nag-uusal ng itim na orasyon sa isip. Kaya ang hatol ng mga taga-baryo kay kuya noong nasa sinapupunan pa lamang siya ay malamang napangamuyan umano si kuya ng isang aswang. And thank you for watching.